Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa Isaiah Kabanata 43, talatang 25. Ito po ay sa Magandang Balita, Biblia. Ito ang sinasabi. Gayunman, ako ang Diyos na nagpatawad sa iyong mga kasalanan. Hindi ko na alalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat. Muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw o Diyos ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan, upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong idinadalangin ang iyong mga anak na ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Abutin niyo po sila, Panginoon, at pagalingin. Ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa karamdamang iyon, Panginoon. Tulungan mo silang makabangon sa kanilang mga karamdaman. Hindi ko man nabanggit ang kanyang mga pangalan, Panginoon. Alam mo, O Diyos, sino pong mga anak mo ang nasa banig ng karamdaman. Ibangon mo sila. Pagalingin mo sila, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga matatanda, ang aming mga senior citizen. Patuloy mo silang ingatan. Pagpalain mo, O Diyos. Ilayo mo po sa anumang karamdaman ang mga matatanda. Ikaw, O Diyos, ang Panginoon na nakakaalam. Ikaw ang Panginoon na omnipresent. Sa lahat ng dako, naroon ka, O Diyos. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy na nagtitiwala at sumasampalataya sa iyong kapangyarihan na ang lahat ng iyong mga anak, mga may sakit, mga matatanda, ay iyong bigyan ng lakas. Gayon po, O Diyos, ang mga bagong silang, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan. Tulungan mo sila, Panginoon, na lumaki na may pagkaunawa sa salita mo, Panginoon. Lord, sa umaga rin ito, patuloy kong itinataas ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, O Diyos, sa daan kung sila ay nagmamaniho ng kanilang mga sasakyan. Tulungan mo sila, Panginoon, na makarating ng maluwalhati sa kanilang mga pinapasukan, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy naming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigang negosyante. Naway patuloy mo silang pagpalain upang ang bukas ang kanilang mga palad na tumulong sa mga nangangailangan, Panginoon.
Pagpalain mo po ang kanilang mga negosyo. Pagpalain mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa mga tukso, sa mga pagsubok sa buhay, na hindi sila magkaroon ng take advantage, Panginoon, sa mga nahihirapan, Panginoon. Lord, kilala mo ang mga anak mong ito. Kaya Lord, patuloy kong dalangin na pagpalain mo sila. Pagpalain mo ang kanilang mga negosyo, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay makatulong din sa mga nangangailangan, Panginoon. Panginoong Hesus, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal na Espiritu upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng hanap buhay. Lord, dalangin ko rin, O Diyos, ang aming mga manggagawa, mga pastor dito sa Pilipinas, Panginoon, na nagdadala ng iyong mga salita. Tulungan mo po sila, pagpalain mo sila, ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang mga pagsubok sa buhay, mga tukso, O Diyos, bago sila po'y dagdagan mo ang kanilang mga karunungan upang ang iyong mga salita ay maibahagi sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo, O Diyos. Lord, gayon din po aming tinataas sa inyo ang aming mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ingatan mo ang iyong mga anak doon, Panginoon. Malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Gusto nila, Panginoon, na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang sambahayan, ang kanilang pamilya, Panginoon. Ilayo mo po sa mga pagsubok ang mga kaibigan namin. Ilayo mo sila sa mga tukso, O Diyos. Pagkus proteksyonan mo sila sa lahat ng oras ng kanilang buhay sa mga tukso at mga pagsubok, Panginoon. Panginoong Hesus, maraming salamat. Gayon din po, Panginoon, aming itinataas sa inyo ang iyong mga anak na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito at nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Pagpalain mo sila, O Diyos, at ingatan mo sila anuman ang kanilang mga ginagawa kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Maraming salamat po at ang lahat ng ito ay aking tinataas sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Totoo bang nakakalimutan ng Diyos ang ating mga kasalanan? Ito po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan. Totoo bang nakakalimutan ng Diyos ang ating mga kasalanan? Maraming mga talata sa Biblia nang nagsasabing pinapatawad at nililimot ng Diyos ang ating mga kasalanan. Sinasabi sa Isaias, Kabanata 43, talatang 25, Ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin, at hindi ko alalahanin ang iyong mga kasalanan. Ipinapaliwanag din sa Hebreo 10 kung paanong ang kamatayan ni Kristo sa krus ay naging isang minsan lang na paghahandog para sa kasalanan. Hindi kagaya ng sistema ng paghandog doon sa lumang tipan, kung saan ang pag-aalay para sa kasalanan ay paulit-ulit. Binayaran na ni Jesus ng minsan ang ating mga kasalanan. Ang kanyang bayad ay kumplito, mga kaibigan. Kumplito. Sinasabi sa Hebreo, Kabanata 10, talatang 14 hanggang 18, na sapagkat sa pamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman
ang mga pinapagiging banal. Pinapagiging banal. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patutuurin naman sa atin. Sapagkat pagkasabi niya ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. Ang ating mga kasalanan noon, mga kaibigan, kapag tayo pinatawad ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na niya alalahanin pa. At dahil dito, ay walang paghahandog para patungkol sa kasalanan. Pinatutunayan ng mga talatang iyan na hindi na inaalala ng Diyos ang ating mga kasalanan o ang ating mga kasamaan. Gayunman, ang hindi pag-alaala ng Diyos sa ating mga kasalanan ay hindi nangangahulugan na nakakalimot siya, kagaya ng ating pagkaunawa sa salitang pagkalimot na para sa atin ay kawalan ng kakayahang makaalaala. Ang Diyos ay totoong omnisyente, kaya't nalalaman niya na ang lahat ng bagay at wala siyang nakakalimutan. Gayunman, maaari niyang ipasya na huwag nang alalahanin o isipin ang isang bagay. So sa ugnayan pang tao, ay maaari tayong magpasya, alalahanin ang masamang ginawa sa atin ng isang tao o kalimutan na lang ito. At upang mapatawad natin ang isang tao, mga kaibigan ko, kailangang iwaglit na natin sa ating isipan ang masakit na alaalang dulot niya. Ngunit hindi dahil nilimot na natin ang kasalanan ay nangangahulugang hindi na natin ito naalala, kundi dahil, mga kaibigan, kundi dahil pinipili nating kalimutan o hayaan na lamang ito. Ang pagpapatawad, mga kaibigan, ay daan upang maiwasan natin ang pananatili sa mga nakaraang problema at gulo. Kaya ang ibig sabihin nito ay sa halip na ituring tayo ng Diyos ayon sa nararapat dahil sa ating mga kasalanan, inalis niya ang mga ito sa atin kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. Isang di masusukat na distansya ayon sa awit 103 talatang 12. Isipin natin halimbawa na naglakbay tayo ng paikot sa globo. Kailan ba tayo hihinto sa pagtungo sa silangan o sa kanluran man? Mahirap itong sagutin, mga kaibigan. Gayon din naman, ang ating mga kasalanan ay ganap na pinatawad ng Diyos noong tayo ay Kanyang iniligtas doon sa krus ng Kalbaryo. Ganito ang ibig sabihin ng sumulat sa Hebreo tungkol kay Jesus na naging minsang paghahandog at ganap na nag-alis ng ating mga kasalanan. Dahil kay Kristo, mga kaibigan ko, kay Kristo, tayo ay pinawalang sala. Tayo ay pinawalang sala. Itinuring na matuwid
sa harap ng Diyos. Ayon sa Roma 8, talatang 31 hanggang 39 ay magandang diskurso tungkol sa ating seguridad at katiyakan kay Kristo. Wala nang epekto ang kasalanan sa ating katayuan, mga kaibigan ko, sa harap ng Diyos. Dahil tayo ay ganap ng tinanggap at itinuring na matuwid dahil sa Kanya. Sa Kanyang pagtingin sa atin ay hindi na niya inaalala ang ating mga kasalanan. Sa halip ay itinuring na niya tayong matuwid. Sinasabi sa 2 Korinto, Kabanata 5, talatang 21, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pamagitan niya ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Sa ganitong paraan ay nilimot ng Diyos ang ating mga kasalanan. Bilang mga Kristiyano, tayo ay nakagagawa pa rin ng kasalanan. Ngunit alam natin na ang Diyos ay dapat tapat, no? Ang Diyos ay tapat at nagpapatawad. Ayon sa 1 Juan, Kabanata 1, talatang 9. Tayo ay kanyang nililinis at pagkatapos ay kinakalimutan na niya ito. Hindi niya isinusumbat ang ating mga kasalanan. Sa halip ay pinalaya niya tayo mula sa pagkaalipin dito upang magkaroon ng panibagong buhay. At dahil alam natin na tayo ay ganap ng pinatawad ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, no? Maaari nating tularan si Ezekias sa kanyang pagpupuri sa ating manunubos. Itinapon mo na ang lahat ng aking kasalanan sa iyong likuran. Ayon sa Isaias 38, talatang 17. Katulad din ni Pablo, mga kaibigan, no? Katulad din ni Pablo, magagawa natin kalimutan ang nakaraan at magpatuloy sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag ng Diyos sa atin kay Kristo Jesus. Pilipos 3, talatang 13. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Salamat, Panginoon, na kami iyong pinatawad sa aming mga pagkakamali, sa aming mga kasalanan. At ito'y iyong nilimot na. Binabagong buhay mo kami upang kami, O Diyos, ay maging tawaging anak mo, Panginoon. Panginoong Hesus, naway matutunan na sana naming magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob ninyo sa amin. Matutunan po namin na ang makuntento dahil hindi na mahalaga kung maliit man o malaki ang mga biyayang ito. Ang importante, Panginoon, ito'y galing sa inyo. Panginoong Hesus, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang pagtitiis namin ay magbuganawa ng kabutihan sa pamagitan mo, sa pamagitan ni Jesucristo. Pagpalain po kayo ng may kapal, mapagmahal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus, aming ipinapanalangin ang aming mga kaibigan na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag
at tanggapin kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng pagbabagong buhay para sa kanila. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.